Samantala, nababahala na ang health officials sa Pangasinan sa pagtaas ng kaso ng malnutrisyon, lalo na sa malalayong lugar. Ang ilang batang mag-aral kulang na kulang sa timbang. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Payat at hindi katangkara ng 1 taong gulang na si Baby Marilyn kumpara sa mga kaedad niya sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. Sa 47 bata na binibisita ng municipal nutritionist, kabilang si Baby Marilyn sa mga tinuturing nilang severely wasted. Ibig sabihin, masyado siyang payat para sa kanyang tangkad. Na-find outan namin yung mother, hindi sapat ang vitamins na nakukuha ng bata. Bunso sa 3 magkakapatid si Baby Marilyn. Naglalako ng lugaw at kakanin ng kanyang ina habang magsasaka naman ang kanyang ama. Bibili na lang kami ng noodles, ng sardinas. Tapos yung noodles, 5 kami, hati-hatiin nilang namin. Tapos 2 litsing bigas. Ngayong araw, kanin na hinaluan ng toyo at kalamansi ang pinagsaluhan ng magkakapatid. Dahil kulang din sa pera, sa allowance din. Noong 2016, pangalawa ang bayan ng Aguilar sa may pinakamataas na kaso ng malnutrisyon sa Pangasinan. May ginagawa naman daw na programa ang Nutrition Office para mabilis na mapababa ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon. Yung feeding nila is inaaraw-araw na namin ngayon. Tapos may monthly weighing, check-up nila monthly din. Sa bayan naman ng Lingayen, nakilala namin si Vicente, isang kindergarten pupil sa Lingayen 1 Central School. Sa klase ng kindergarten, kabilang si Vicente sa severely wasted. Tamlay po siya sa klase. Kung minsan, kumbaga, hindi siya nakaka-relate sa lesson namin. Kung minsan natutulog na lang po siya. Kumbaga, kulang po talaga siya sa nutrition. Malaki ang naiaambag ng school canteen ng Lingayen 1 Central School pagdating sa kalusugan ng mga mag-aaral. 35% ng kita ng school canteen inilalaan daw nila sa feeding program para sa mga batang mababang timbang. Pang-4 sa 10 magkakapatid si Vicente. Kung wala, minsan nag-absent sila sa klase kasi kawawa naman pagka papasok na walang baon. Ang isa pong nakikita po talaga namin na factor ay yung marami ang anak ng mga pamilya, kulang ang kaalaman ng mga magulang. Sa tala ng Provincial Health Office noong nakarang taon, 18 sa 44 na bayan at 3 sa 4 na lungsod sa probinsya ang may mataas na kaso ng malnutrisyon. Karaniwan daw itong naitatala sa malalayong barangay, kaya ito ang prioridad na puntahan ng mga health authorities. Sa bayan ng Kalasyaw, ipinapaunawa sa mga magulang ang balanseng paghahanda ng pagkain para maiwasan ang malnutrisyon sa mga bata. Nasa tahanan po yan, nagsisimula po sa tahanan. So syempre may mga families po kasi tayo na minsan hindi po sila na sasabihan or na-orient kung ano po ba yung dapat na inihahain. Pinaka-importante rin daw ang pangangalaga sa kalusugan ng mga buntis habang nasa sinapupunan pa nila ang sanggol. Joan Ponsoy, Nagbabalita, Pilipinas.